Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back po ulit sa ating channel. So mismong TV5 na po ang nagkumpirma ng totoong time slot ng programa po nitong si Mr. Willie Revillame ngayong araw. Actually, 17 minutes ago pa nga lang to eh. Sabi nga dito, Luz Bimin, handa na ba kayo sa Will to Win? Isang bansa nating i-welcome back ang saya, pag-asa at mga sorpresang dala ni Will. Win na win sa saya at nag-uumapaw na sorpresa ang simula ng Will to Win sa isang espesyal na welcome back party ngayong July 14, 4 p.m. sa TV5. So magkakaroon po ng welcome back party sa July 14, 4 p.m. po yan. So i-alarm nyo na ang inyong mga cellphone at talaga namang antabayanan natin ito, okay? At mula July 15, mapapanood na ang Will to Win tuwing Lunes hanggang Biyernes 5 p.m. 6:30 p.m. sa TV5. Magiging available din ito sa Buko Channel, Sari-Sari Channel at may catch-up sa RPTV at 1PH. So ulitin ko lang po ha, itong sinabi ng TV5, 5 p.m. to 6:30 p.m. ang time slot ng Will to Win at hindi po pang noon time, okay? Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong mga nanalo po ng Grain Smart Rice kanina dyan sa Sugod Barangay. So ito po in-upload ng TBJ na page. Another day, another winner of Grain Smart Rice. Congratulations at salamat sa effort ninyo, Dabarkads. So ipapakita ko po sa inyo ang mga nabunot na walis tambo. No, eto po nakakatuwa nga yung mukha diyan ni Maine Mendoza. Akmang-akma yung walis tambo sa mukha nitong si Maine. Kasi ang cute-cute, 'di ba? Umakma po talaga. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit si ate yung nanalo. Napaka-creative. And syempre, ito yung pangalawa. May 8, tapos may 1, tapos may 6. Tapos, itong pangatlo naman ay si Mayor Jose Manalo. Nakakatuwa rin yung buhok niya ha. Talagang pinuyod. Umakma din po kay Mayor Jose Manalo yung walis tambo sa kanyang mukha. And etong last ay may 1, 2, 4. Picture ulit ito ni Mayor Jose Manalo. Pero this time ay nakalagay naman sa katawan po ng unggoy. Pero in fairness ha, ang huhusay at sobrang creative na mga Dabarkads natin dito sa barangay. Samantalang pag-usapan naman natin itong inilabas na write-ups po ng Abante tungkol sa Itbulaga. So ginawan po nila ng write-ups itong Itbulaga at ang lihim ni Mayor Jose Manalo na mapapanood sa June 29, 2024. Sabi nga dito, pawa mga taga-Biba ang napiling bumida sa belated Father's Day presentation ng Itbulaga sa kanilang barangay cinema na ang lihim ni Mayor Manalo. Sabi dito, Itbulaga may belated Father's Day drama. Pawa mga taga-Biba ang napiling bumida sa belated Father's Day presentation ng Itbulaga sa kanilang barangay cinema na ang lihim ni Mayor Jose Manalo. Sila ay sina Rupa Gutierrez, Atasha Mulak at ang TikTok superstar na si Yanyan De Jesus na merong 20 million followers sa TikTok. Si Jose Manalo ang gaganap bilang Mayor Manalo na siya rin namang nakasanayang tawag sa kanya sa Sugod Bahay segment ng EB. Tatay ng bayan at tatay ng pamilya ang role ni Jose. As such, haharap siya sa maraming pagsubok kabilang na ang pagkakaroon ng anak na bading Yanyan at isang galing abroad Atasha na iba ang pananaw sa mga bagay-bagay. I was very excited kasi ito po yung first time kong umarte na kasama ang Jowa Pau, Jose, Wally and Paulo sa ni Atasha sa pa-teaser ng Telesin. Pares lang daw sa real life niya ang kanyang role in the sense na Inglesera at galing Tate. But of course, bibigyan siya ng mga problemang relatable pa rin sa Pinoys. It's about acceptance, accepting one's child, accepting everything that person is.
Chika naman ni Rupa about her role bilang asawa ni Mayor Manalo, may goal kayo sa buhay pero di nyo magawa dahil maraming nag-hold back sa inyo. Patikim naman ni Yan sa palabas, pero as Junjun, hindi niya hahayaang mangyari yon. Ipaglalaban niya kung anong pangarap niya, kung anong goal niya sa buhay at kung sino siya. Sa Sabado na, June 29, mapapanood sa Itbulaga ang lihim ni Mayor Manalo. Ano kaya ang lihim? Yan ang tanong ng Abante. Hindi kaya beke rin si Jose? So yan po ang hula nila. And yan din, ang hula ng ilang Kadabar Kids natin and syempre ako. 'Di ba? So sabay-sabay nating alamin at tuklasin kung ano ba yung lihim ni Mayor Jose Manalo. Samantalang meron pong pasabog itong LM Entertainment, isang legit Dabar Kids and TBJ Defender. Sabi niya nga po sa post sa kanyang Facebook account, mukhang dito na matatapos ang kasinungalingan ng ilang content creators na naglalabas ng mali-maling ratings data. Natawagan namin ang kilalang ratings provider na ito at ayon sa kanila never silang nagbibigay ng ratings data sa kung sino-sino lang na content creator or vlogger na nag-claim na ang kanilang ratings ay authentic daw. Source of truth daw at hindi daw dapat questionin. However, nilinaw din ng kumpanya na ito na may tamang proseso sa pagre-release ng tamang ratings data since ito ay talagang confidential lang sa pagitan ng company at ng mga client TV networks neto. Kaya masasabing half-truth ang mga ratings na nakikita nyo sa social media. Tandaan, half-truth is still a lie. Yan ang isang revelasyon ni LM Entertainment. So yung mga nakikita po pala ninyong ratings na mataas si gantong show laban sa ganitong show ay half-truth po pala. Kasi ayon nga po sa tinawagan nitong si LM Entertainment, hindi sila nagbibigay ng mga data or datos or ratings sa kung sino-sinong vlogger lamang. Dahil ito po ay confidential at sa pagitan lamang po ng company, ng client, TV network, ito dapat ibigay. Hindi po sa mga vloggers lamang. So kung inyong natatandaan, samot-sari ang naglalabasang rating sa social media at talaga namang kinukumpara pa po sa Itbulaga na kesyo, talo ang Itbulaga ng gantong show, talo at nilalampaso. Pero ito pala ay half-truth dahil hindi ito ibinibigay sa kung sino-sinong vlogger lamang at magpo-post ng tungkol dito sa ratings. May proseso po pala ng pagbibigay ng mga datos or ratings ng mga programa. Hindi ito basta-basta inilalabas, 'di ba? So kung inyong napapansin yung ilang tape defender, kanya-kanyang labasan po ng kani-kanilang mga ratings. Yun pala ay half-truth naman dahil hindi po sila nagbibigay ng rating sa kung sino-sino lamang. Kaya kung meron kayo makikita mga ratings na mataas si ganito, mataas si ganyan, alalahanin natin, half-truth ito. So hanggang dito na lamang po mga Kadabar Kids. At kung nagustuhan nyo po itong update natin today, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel.